Rosalie, ano yung detalye dito sa plano ng National Task Force for the West Philippine Sea? Aga, tinanong ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang National Task Force for the West Philippine Sea kung nakahanda na ba mga tauhan ng Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng task force sa posibleng mas agresibo pang aksyon ng China kapag nagsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinanong ito ng mambabata sa ginawang pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Ayon sa mga miyembro ng task force, may nakalatag na silang plano kaugnay nito. Kabilang na ang konsiderasyon sa pagdadagdag ng mga resupply mission boats at sea vessels na may bilis na 15 knots. Gayunman, nais nila itong maidetalye sa isang executive session ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Nagsagawa ng pagdinig ang komite upang alamin ang detalye sa nangyaring insidente noong October 22 kung kailan nangyari ang mapanganib na maneuver ng dalawang Chinese Coast Guard ships at binangga ang isang Armed Forces of the Philippines contracted supply boat na UNESA May 2 para sa routine at regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakaestasyon sa Ayungin Shoal. Sa pagdinig, nabanggit din ang pagbangga ng isang Chinese military vessel sa barko ng Philippine Coast Guard ng kaparehong araw na yon. Batay kay House Special Committee on West Philippine Sea at Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales, ginawa ang pagdinig upang magsilbing platform sa open dialogue at matiyak na natutugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea. Gayon din upang ma-assess ang kasalukuyang safety measures at protocols sa pag-navigate sa lugar. Pagkatapos naman ng pagdinig, nagsagawa ang komite ng isang executive session. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.